Eksklusibo, dinagsa ng mga nagpoprotesta ang kampanya ni Victoria Buencamino. Nagpakilala sila bilang empleyado ng Victory Trading, isa sa mga negosyo ng mga Buencamino. Iginiit nila, bukod sa hindi makatao ang kanilang working conditions, hindi sila nakakatanggap di umano ng karampatang benepisyo. Sinisira na ako ng mga kaaway ko. Well, kailangan natin mag-isip agad ng solusyon dito. And we have to think fast. Umaandar na ang mga plano natin. Panahon na para magpakilala ko sa kanila. Pilit. Pablo? Tumawag lang ako para sabihin sa'yo na tigilan mo na ang paghanap sa akin. Hindi ko magagawa yan. Kailangan ko ng tulong mo. Lalaki nagtangka sa buhay ko. Tik na ako mamatay. Di ako tauhan yun ng taong nagpapatay sa tatay mo. Sunod-sunod ang problema natin. First, the protesters. Now this. Sinong gumagawa nito? They're attacking us from all sides. It could be anyone at this point. They can turn the tides against us. Don't worry, Ma. Hindi ako titigil until I find that spy. Napanood ko sa news. Totoo ba ang paratang nila sa'yo na ikaw nagpapalakad ng troll farm ni Victoria? It's part of the job, Dad. Naririnig mo bang sarili mo? Hindi kita pinalaki ng ganyan, Melinda. Dinudubihan ng mga Buencamino ang kamay mo. Unti-unti nang namumulat ang tao sa'yo, Victoria Buencamino. Nakikita na nila ang tunay na kulay mo. Kay Victoria Buencamino, may sinat ka pa lang, nasa ICU ka na. Huwag kalimutan, Victoria Buencamino, sa Kongreso. Iboto natin si Victoria Buencamino. Victoria Buencamino sa gobyernong totoo. Ang Pilipino ay aasenso. Libreng check-up, binyag, kasal, buro, lahat kay Victoria Buencamino. Ate, Victoria Buencamino. Hindi mauto sa mga paganyan nyo. Ang iboboto kasi Lorna Morales. Che, kahit si Bina Morales pa yung boto mo, wala akong pakialam. Alis ka na nga dyan. Madam, parang hindi na sila masaya eh. Apektado po talaga yung mga tao doon sa issue ninyo eh. Kailangan natin talaga magawan to ng paraan. Nasaan na ba sila, Lucas? Oo nga. Anong oras na? Oo nga, madam. Teka, itatrack ko lang po yung location nila, madam. Hello, tita. Francis. Bagong kaibigan ko nga pala po, si Elias Delgado. So po yung real estate businessman dito. May inaayos na ngayon na resort ngayon dito. Tama ho si Francis. Bago lang po ako dito, kaya naghahanap din po ako ng mga bagong kaibigan. Madam! Tsak pa tayo dyan, madam. Be friendly, madam. Ang yaman, no, madam. Tsaka, mapapakinabangan natin yan, madam. Be nice, madam. Hello, Elias. I'm sorry, na-excite yung aking staff. Okay lang po yun, Madam Congresswoman. Elias Delgado, kinagagalaw kayong makilala. Gustong-gusto ko po ang mga advocacy nyo. Kaya nga po, nagsama ko ng mga staff para naman po makapagbigay ng tulong sa mga tao at saka po makapagpakita na ng suporta po para sa inyo. Hello. Ay, halika po kayo dito nyo ilagay. Dito. I'm so glad you came, Mr. Delgado.
Alis na ako ah. Wala ka bang pasok sa ospital ngayon? Wala. Magbabakasakali lang ako kay Pablo. Kailangan ko talaga siyang kumbinsin na mas magiging ligtas siya sa akin kung makikipagtulungan siya. Mag-iingat ka, Philip. Sige, Manang. Hello, Ninong. Napatawag ka? Alam ko naka-leave ka ngayon. Pero pwede ka ba pumunta dito sa opisina ko? May problema mo ba? Malaki. Sige, pupunta ako. Tulong-tulong silang bahala. Kaya na bahala dyan, ha? Lucas, Melinda, I've been waiting for you. Oh, Mr. Delgado, this is my son, Attorney Lucas Buencamino. Elias. Ikaw yung lalaking bumangga sa akin. Wala akong maalala. Baka hindi ako yon. Tol, check ka lang. Tumulong yan sa Ansellas, kaibigan ko yan. Tapos gusto niya pa tumulong dito sa medical mission. Hindi. Alam ko siya yon. Mapera siya at marami siyang kinakampiyang politiko. You know what that means. I'm sure nagkakamali si Lucas. Melinda Buencamino, his wife. Kung may kailangan ka for promotions or image building, I'm the woman for the job. Elias Delgado. Pero hindi ko na kailangan yun. Kung ano nakikita sa akin ng tao, yun ako. Oh, what you see is what you get. Gusto ko yan sa kaalyado. Totoong tao, walang tinatago. I think magkakasundo tayo, Mr. Delgado. Nasisira ang mga Buencamino sa publiko dahil sa mga kinakasangkutan nila. At nadadamay na rin yung ospital sa mga nangyayari sa kanila ngayon. Pati stocks natin bumabagsak, oh. Hindi dapat ako pumayag maging publicly traded yung ospital. Sabi nila kasi, tataas ang stocks natin kapag pumayag ako. Pero hindi rin naman yun nangyayari. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Philip. Anong gagawin nila tungkol dito? Wala. Busy sila sa pangangampanya para kay Buencamino. Ninong, hindi nila pwede iasa lahat to sa'yo. Alam mo, halos makipagpatayan sila para makuwalan tong ospital. Pinalitan pa nga nila yung pangalan eh. Hindi rin nila pangangalagaan. Sinayang lang nila. Ninong, basta kahit anong mangyari, itataguyod natin tong ospital na to. Kahit pa iba ang pangalan nito. Kukonti man ang pumunta sa kampanya natin kanina, at least we caught a big fish in Elias Delgado. Magagamit natin ang suporta niya pag kinakailangan. Masama ang taong yon. Malakas ang kutob ko. Lucas, kung totoo nga nabangga ka niya, sigurado naman ako hindi niya sinasadya yun. No. Look, there's something off about him. I can just feel it. Son, now is not the time to make enemies. Nangongolekta tayo ng bala para ikasa ang pagkapanalo ko sa eleksyon. And that Elias Delgado is one bullet we can exploit. Naiintindihan mo? Yes, madam.
Kamusta paghaharap niyo ng mga Buen Camino? Gusto ko sumamag na makaharap ko sila. Pero nagpigil ako para matupad yung mga plano natin. Hindi pa ito ang tamang panahon para sumabog. Nag-iinit pa lang tayo. Naaamoy ko na desperado na si Victoria Buen Camino at gagawin niya lahat para kumapit siya sa pwesto. Maaga pa. Nagsisimula pa lang ang mga kalbaryo nila sa atin. A classic political catfight. Team Morales ako. Plastikada yung Kong Victoria. Madam! Madam, ang dami-daming negative comments tungkol sa video niyo ni Lorna Morales, madam. Tapos, yung farm troll ni Ma'am Melinda, madam, humihina. Madam, what shall we do? Madam! Madam! Anong gagawin na? Kumalma ka nga, Minya. Malamang mga trolls din ang mga yan. Hindi, madam eh. Madam, mga totoong taong, madam. Mga botante ni Lorna Morales. Hindi sa'yo, madam. Matatalo ka, madam. Lintik talaga yung babaeng yan. Ako pa talaga ang pinagmukhang masama sa paningin ng mga tao. Kasi naman, madam eh. Ikaw, sugod ka na sugod, hindi ka nag-iisip bago mo gawin yan. Kung question mo ba ang mga desisyon ko, Minya? Hindi po, madam. Halata namang guilty ang si Victoria. Nakakaimbe. Women's advocate daw. Pero kung apihin si Olivia, huwagas. Alam mo, kalaban ko si Lorna Morales sa politika. Pero may pakiramdam ako na iba ang may pakana sa pag-target sa mga negosyo ko. Madam, kung hindi si Lorna Morales ang nasa likod na may pakana nito, madam, malamang nasa harap siya. Hindi pa rin mahanap si Olivia. Hindi kaya si Olivia ang sumisira sa akin? Dalawang kliyente na natin ang nawala sa atin. Hindi pwedeng mawala sa atin si Mr. Villanueva dahil siya ang pinakamalaking kliyente natin. Kaya hindi tayo pwedeng pumalpak. Yes, ma'am. Ma'am, who are you? I'm Andy Laxamana, Mr. Villanueva's executive assistant. Nasaan si Mr. Villanueva? I adjusted the lot of my meetings just to accommodate his schedule dahil ito lang daw yung free time niya. I'm sorry, ma'am. Pinapunta po ako ni Mr. Villanueva dito para sabihin sa inyo na hindi na siya magre-renew ng contract with your company. Kukuha na raw po siya ng ibang PR specialist. What? Bakit daw? Nag-compromise na kami para lang ma-accommodate yung demands niya. Dahil sa isang scandal nyo bilang troll farm queen. Walang katotohanan yun. Hindi man lang siya nakipagkita sa akin para mapag-usapan namin ito na maayos. Mag-set ka ng meeting sa kanya. Hindi pwedeng basta-basta na lang niya akong bibitawan. Pasensya na, ma'am. Pero Mr. Villanueva is not willing to negotiate. Mauna na po ako. Na-review niyo na ba yung mga naging problema sa mga negosyo namin? Yes po, sir. Na-review na po namin. Totoo ang mga sinasabi ng whistleblower. As a matter of fact, marami talagang violations ng companies like illegal dismissal, underpayment ng wages and taxes, and under-remittance ng benefits. So, anong magagawa natin pang-kontra dyan? Sir, hindi natin basta makukontra ang mga sinasabi nila. Paano kung lagyan na lang natin sila?
Suhulan. Parang hindi naman kayong mga abogado mag-isip. Si Delphine De Leon, nasilip niyo ba yung mga records niya? Wala ba tayong mahahanap na butas laban sa kanya? Malinis ang records niya. Hindi na siya pwedeng galawin. Anong hindi pwede? I'm not just paying you to do nothing. Gumawa kayo ng paraan kasi hindi pwedeng masira ang mga negosyo ng pamilya ko. Santiago, Anong may paglilingkod ko sa'yo, Congresswoman? gusto ko na madaliin mo na ang paghanap kay Olivia. At gusto ko nang ma-identify kung sino yung tumutulong sa kanya. Kung pumayag ka lang kasi noon na iligpit ko na ang Olivia na yan. Huwag mo nang painitin ang ulo ko. PO3 Paras? Ma'am, kailangan kita makausap. Halika, pumasok ka. Anong nangyari sa'yo? Pumunta ka doon ng probinsya? Kinailangan kong alagaan ang nanay ko at protektahan. May nagbanta sa buhay niya. Sino? Yun hindi ko alam, ma'am. Maaring ang pumatay kay Sir Balmaceda. Ma'am, alam mo ba kung saan lumipat si Philip Salazar? May kailangan siya malaman. Huwag kang masyadong ma-stress, Iha. Ma, paano ako hindi mas-stress? I just lost my biggest client. Ano bang mas importante sa'yo? Yung bata dyan sa tiyan mo o yung career mo? Of course, ma. Yung baby namin ni Lucas. Then calm down. Ma, totoo ang paratang sa mga kumpanya. Ikaw ba ang may pakana ng mga yon? How dare you question me? Wala akong alam sa mga sinasabi nila. Baka yung mga managers ang may pasimuno ng lahat ng yon. Paano magkakaganon kung hindi mo inaproba ng mga policy sa kumpanya? Stop it, Lucas. Sigurado akong may mga naninira lang kay Mama. Hindi mo ba nakikita? Hindi lang ako ang target ng mga kalaban natin, kundi ang buong pamilya natin. So instead of us arguing, dapat labanan natin ito para sa reputasyon ng pamilya natin. We should save face bago pa tuluyang masira yung pamilya natin sa publiko. Kailangan natin ng simpatsya ng mga tao. Hindi tayo dapat magpatalo sa mga gustong magpabagsak sa atin. Claiming na hindi raw kayo makatao sa inyong mga tauhan. And Congresswoman, marami rin ang bumutiko sa inyo sa paghaharap ninyo ni Lorna Morales. Ano ang pahayag niyo tungkol rito, Congresswoman Buencamino? Hindi totoo ang lahat ng yan. Tinuturing naming pamilya ang lahat ng nagtatrabaho sa mga negosyo namin. Hindi namin magagawang apihin sila. And to address the issue with Lorna, spliced yung video. Kinausap ko siya ng maayos. Apart from Congresswoman, kayo rin ay nag-trending bilang reyna ng troll farm. May katotohanan ba ito, Melinda? Walang katotohanan yan. I take pride in what I do. Hindi ko basta-basta sisiraan yung pangalan ko, spreading hate and fake news, gaya ng sinasabi nila. I'm trying my best to welcome my child into the world, filled with love, pero ang hirap-hirap. Nadudurog ang puso ko.
kapag nakikita ko nasasaktan ang pamilya ko. Yes, I'm a public servant. Kaya kong tanggapin kahit anong iba to sa akin. Pero sana makita ninyo, tao din ako gaya ninyo. Nasasaktan ako pag nakikita kong nahihirapan ang pamilya ko. I'm sorry, kailangan na natin tapusin ang interview. Masyado nang emotional ang pamilya ko. Sana maintindihan niyo. Thank you very much. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ngayon. Bumabagsak na sila. Nakakaganti ka na. Hindi. Hindi yun mangyayari hanggat hindi ko naupo yung hustisya para kay tatay. Papasok na ako. Kuha ko ng litrato bilang ebidensya sa todo. Walang makakatalo sa akin. Hindi ako yuyuko sa kanila. Lalong-lalo na kay Olivia. Pwede ko lang siya kasama ulit. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Olivia, may nararamdaman ka pa rin ba sa lalaking yan? Palayahin mo na ang sarili mo sa Philip Salazar na yun. May pruweba ako na hindi ikaw nakabaril sa kotse ni Olivia Bencamino. Kailangan kalkulado ang mga ganun natin. Napakasaya mo rin Camino. Samantalang si Olivia, hirap na hirap dahil sa'yo. Nasaan ka na, Lucas? Pakawalan mo ako, Lucas!